Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ako nga pala si Mark Narboneta and welcome sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Mukhang hindi nakakapagpigil mga ka-Wonder, no? Itong prosecution dahil sa nakikita nila, naobserbahan nilang inuugali nitong mga senator judges na supposedly mga ka-Wonder, ang isang senator judge o senator judges ay dapat neutral. No? Hindi sila yung tipong, okay, pwede silang magtanong, pero hindi sila pwedeng mag-side sa kahit si kanino man, no? Sa depensa o sa prosecution. Yan po ang senator judges. Pero minsan, at isa pa, pag magtatanong sila, yung tanong nila ay dapat nagli-lead sa answer. Pero maka-wonder mo, pansin na pansin natin at marami nga pong nagre-react dyan. Kahit mga abogado na iimbitahan sa mga shows, no? Nakikita nila mga ka-wonder na itong mga senator judges ay biased. No? Biased talaga. Yan ang narinig natin mga ka-wonder. So sa mga panayam, sa mga abogado, pansin nila no, na may mga senador dyan na magtatanong at sasabihin na kumbaga may mga iba dyan nagtatanong mga ka-wonder. Gaya nito, diretsoy na natin. Halimbawa, itong magkapatid na Cayetano. Obviously, hindi mga bobo yan mga ka-wonder. No? Matatalino yan eh. But it seems like parang they are redirecting according nga kay Attorney Tamasi. Ano? Na ito yung, alam naman nila yung sagot, pero parang nililihis. Parang yun ang dating mga ka-wonder. Hindi naman natin inukusan na nililihis talaga nila kasi ang tunog is parang nililihis. Gaya nga ng sinabi ng Attorney Tamasi. No? Na pati itong si Robin Padilla na pinagtawanan nga at nagalit pa siya. No? Naalala ko tuloy si Senator Miriam. Nagalit siya dahil naman habang nagsasalita siya maingay. Pero ito in this case, parang nag-ingay yung mga grupo dun sa front row na nagalit pa nga siya. I am distracted, sabi niya pa nga. No? Na-distract dahil dun sa sinabi niya. Ano ba yung sinabi niya? Sabi niya kasi ganito mga ka-wonder, na ito raw prosecution ay biased. Hindi ba? So, natawa tayo rin narinig natin to. Of course, dapat maging biased yan dahil prosecution yan eh. Ang role nila is to prosecute or persecute Sara kung siya ay may kasalanan, hindi para depensahan siya at trabaho yun ng defense. No, yan pag-uusapan natin yung binuhos dito na galit o na dismaya nitong prosecution. Don't forget to subscribe to our YouTube channel, Wonder Vlogcaster. Libre po ang pag-subscribe, 100%. Click nyo po yung subscribe button, lalabas yung bell icon, piliin nyo yung all. Marami pong salamat. Meron tayong video rito no, na ni-record. No, ito po yung pag-uusapan natin. Dahil dito sa video na ito mga ka-wonder, dismaya yung mga tao, yung mga comments, and of course, itong prosecution. Given na we don't expect too much no from Robin Padilla kasi alam naman natin na siya nang mismo nagsabi no na hindi pa siya tumatakbo, na wag daw siyang botohin senador, sayang lang daw, gagastusin lang daw yung pera no at yun nga ang tipong parang no nakikita na dahil nga dito sa mga sinasabi niya, sabi nga ni nung isang panayam mukhang siya lang hindi nakakaalam na yung sinabi niya ay mali, na hindi nakakaalam. Kaya natatawa tuloy. Panoorin natin itong mga ka-wonder. Kumustahin ka po muna namin. The reason why I ask is because since yesterday, parang di ba nagkaroon po ng dun sa interjection ni Senator Judge Pia Cayetano, and then today si Senator Judge Robin Padilla. Kumusta po kayo ma'am after po nung nangyari po mga incidents involving the two senator judges? Of course, yung mga ganong interjections, that's part of the trial. They are senator judges and they have the prerogative to raise clarificatory questions anytime they want, no? And of course, yun naman kay Senator Pia, I was able to make the necessary manifestation kanina. Hindi ko lang siya masyadong nag-gets agad kahapon because apparently she tried to limit my answer to yes or no only, and I was not given opportunity to explain. And that is why I really tried na ma-manifest kanina to
to put it on record. At yun na may paulit-ulit na rin sinasabi ng presiding officer during the entire presentation of NBI Director Melvin Matibag, na yung affidavit ni Las Cañas ay present. Wait, this is merits. This is merits. Doon muna mga ka-wonder, no? Kasi nag-iingat si Luistro sa kanyang isasagot, no? May mga hindi dapat kasi sabihin na dapat dun lang sabihin sa impeachment trial. So napansin dito natin, sinasabi niya rito na tanong siya ni Senator Pia Cayetano. At yung tanong niya, inalimit lang dun sa yes or no. Kasi mga ka-wonder, may mga questions na answerable with yes or no. Like yung mga is or are. Kung past tense man yan, where, was, no? So, yun yung mga answerable ng yes or no. For example, is this your book? Siyempre, sasabihin mo, yes or no. Ganun ka-direct. Hindi mo pwedeng sabihin na, I don't think, yes or no lang hinahanap sa'yo. So, may mga ganun tanong na hindi mo masasagot talaga sometimes ng yes or no. Kailangan mong i-qualify. Kailangan mo munang i-make sure na tumutugma yung sasabihin mo sa tanong niya. Pero nga hindi nga masasagot ng yes or no. Kung napansin niyo si Matibag, pag tinatanong siya ng questions answerable with yes or no, at sinasabi sa kanya ni Binloan, no, just yes or no. Hindi niya nga masasagot eh. Kasi pag yung yes or no, sometimes, parang naiipit ka. Pag sinabi mong no, parang mapapahama ka pa ron. O pag sinabi mong yes, lalo na. So, kailangan mo munang i-qualify, no? Mag-establish ka muna kung bakit yun ang sagot mo. Yun yung mga tinatanong doon. At ito nga si Luistro, no? Si Kong Luistro, meron na siyang sasabihin dito pero pinipigilan niya lang. No? Kasi siya nga yung tipo ng tao na very diplomatic reserve. Tuloy natin mga commander. The affidavit was presented to prove only what happened in the investigation and not for anything else. So, as to whether it is notarized or hindi, it should not be an issue. But how did you feel, ma'am? Did you feel na medyo off po yun or nabastos po ba kayo or nalimitahan? Paano po I yun? feel deprived. Deprived of the opportunity to explain, no? And that is why kanina nung tinatanong ako ni Senator Robin, I cannot answer without qualifying. Because it's hard. So yun muna mga ka-wonder. Sabi niya, I feel deprived. Pag sinabi kasing deprived, parang sa Tagalog, in vernacular, ito yung parang pinagkaitan ka. No? Pinagkaitan ka ng pagkakataon para makapagpaliwanag o may sabihin mo. Kasi nga, aside from yes or no lang, parang pagkatanong nga, parang bigla siyang, ang dating kasi mga ka-wonder, parang ako mismo na-offend sa inugali nitong si Pia Cayetano. Parang, di ba, you are just asking questions to establish an answer. Parang medyo napipigilan itong si Luistro dun sa isasagot niya. The same thing dito kay Robin, no, na parang, I think parang narinig ko, no, correct me if I'm wrong, parang pinanatan pa yata siya na ad hominem pa, na parang tinira pa yung hindi daw dapat tumayo, parang ganun, pag may something na background na kagaya kunyari ng perjury o mga ganun. No? So parang nagkakaroon ng ganun, gaya ng pagtatanong ni Binloan dito kay Attorney Matibag, na tinatanong na yung credibility, yung personal, no, nung tao. So, yun yung nakikita dyan na parang nade-deprive sila. At ito mga ka-wonder, no, sabi nga ni Attorney Tamase, ang role ng isang presiding judge, which is Chis Escudero, ay napakalaki. No? Kasi ang mga senador na ito, alam naman natin na biased, and then at the same time, napapayagan sila. No? Kasi dapat sa gitna sila eh. Sabi nga ni Atty. Tamase, sa regular court, kapag naraman, sinabi kagaya ni Robin, ako kahit sunugin mo ko, mangangamoy Duterte ako sabi niya So sa regular court, pag sinabi mo yan, no, automatic tanggal ka. Pero dito sa impeachment, mga ka-wonder, walang ganung ruling Kaya I think it's about time na para i-include yan, yung mga ganyan, yung mga parameters
na kahit sabi mong ang impeachment kasi ay constitutional process yan, political yan, hindi naman yan purely legal kagaya na dito sa mga korte. Gayon pa man, nagiging excuse yan. No, nagkakaroon yan mga ka-wonder ng pagiging bias, nagagamit yan na dapat wala rin yan. Sana sa mga rulings nila sa impeachment, mailagay yan. No? Tutuloy natin. To be confronted with a question of yes or no only, because it's important that you give context to your yes or to your no. Okay, last question na lang po. Sabi niyo po kanina, you presented powerful witnesses kahit natatatlo lang po sila. So, would you say, ma'am, na nag-suffice po yung tatlo na yon kahit na winidraw na po yung naunang anim? Kumbaga, sabi niyo nga po kanina, kompleto na yung sa grave threat. So, hindi na talaga kinailangan dahil sapat na yung tatlo po na ito. That is why I said, instead of doing the direct, the prosecution finds it unnecessary to conduct the redirect examination. That is for the reason that we honestly believe kompleto na ang testimonya ng aming tatlong testigo with respect to article on threat. So yung mga ka-wonder, supposedly meron pang mga witnesses. Pero sabi niya nga, suffice enough, no? Para i-prove na itong grave threat ay totoo at malakas. So 4 lang yan, no? Sa tinapos na yan. So dun pa lang mga ka-wonder, parang sabi nga ni Attorney Kapunan na nakikita aside from the defense na malakas ang ebidensya at mahusay ang pagkakapresenta ng prosecution team, of course, alam naman natin, papasok dyan yung mga senator judges, no, nagtatatanong, kagaya nito si Senator Alan, si Pia, dagdag pa nitong sino pa ba? Etong si Amy Marcos, minsan sumusundot-sundot, si Robin Padilla, no? Dito naman sa prosecution, sa majority, ilan-ilan lang dyan ang abogado nagsasalita, si Kiko at paminsan-minsan pa, no? Na nakikinig lang. No, kasi ang judges, magtatanong ka just for clarificatory questions. No, that questions, no, those questions would lead to an answer without being biased. Yun dapat without being biased. Yun na lang, unfortunately, yun na nakikita dito sa kanila. Kaya malaki ang role nitong si Cheese, mga ka-wonder, kung bakit tila hinahayaan niya. Pwede niyang pigilan Pwede niyang sabihin na nagiging biased, no? Kaya halatang halata, mga ka-wonder. I don't know kung ano yung gagawin nila. Siguro mag-usap sila at i-establish ulit yung rule nila patungkol dyan. Itong mga judges na to, whenever they speak, they ask or sabihin natin interpolate kung ano man yung term dyan gagamitin nila, no? Probably would ask clarificatory questions. Dapat itong nagpa-facilitate itong presiding judge ay agad-agad niyang sinasaway, no? Itong mga defense senators, itong mga senator judges na sa kanilang mga pagtatanong, magtanong lang, hindi yung parang may pinapanigan na, mga ka-wonder. Yan yung hindi maganda, na ang dami-daming nakapapansin na hindi na normal, Tuloy natin, mga ka-wonder. Alright. Agatha, I think you raised her. Hello po. My question po per the plan is after the presiding officer said Attorney Tolosa may want to reconsider the spokesperson role nga po and have someone who's not limited to the rules of the impeachment court instead po. We will bring that up with Attorney J. Tolosa, no? And ever since naman, we are always deciding as a team, no? So we will be consulting each other as to the best action to take for Attorney Tolosa. But ultimately, of course, this will be his decision. And then The question was posed not only for consideration of the prosecution but also for the defense, no? Because same situation si Attorney Powa
who also is a who is also a defense lawyer, and at the same time a spokesperson. So, as our chair and lead public prosec has always said, all decisions of the prosecution, whether it be public or private, is always consultative, collegial and consensual. So pag-uusapan pa natin yan. And then regarding naman po specifically yung comment ni Senator Padilla na sana daw hindi one-sided yung prosecution daw po. Ano po yung reaction doon since parang umingay po sa loob ng session hall when that was said? Well, with all due respect kay Senator Judge Robin Padilla, no? Apparently, this impeachment trial is adversarial. Maliwanag yun. Kaya merong prosecution is to establish the case. So yung mga kawanda yung term niya, no? Adversarial. In the sense, underside, being prosecutors, and that is to prosecute Sara Duterte. Kaya pag sinabing adversarial, it will not, they will not say something for in your favor or for your favor. Yun ay against you, kaya nga adversarial. At sabi kasi ni rito ni Robin Padilla, which is ang daming natawa, nung narinig namin naghalakakan talaga kami mga ka-wonder. No, hindi na, we don't expect too much from Robin Padilla naman talaga, to be honest, ano. At ayaw natin, hindi naman natin sinasabing bobo yung tao. May mga naririnig tayo nagko-comment na puro daw kabubuhan yung pinaiiral dyan sa Senado. Ito ngang media, medyo halos tumawa na mga ka-wonder dun sa tanong niya. No? At with due respect, ito, very, ano pa rin si Luistro, very, ano siya, ano tawag dito? Diplomatic, very reserved sa kanyang pagsagot, ano? Na adversarial nga. At wala ka naman makikitang prosecution na taga-usig sa korte na kinakampihan yung nasasakdal mga ka-wonder. Wala namang ganun. Kaya may defense is to, Parang umingay po sa loob ng session hall when that was said. well, with all, apparently, this impeachment trial is adversarial. Kaya tuloy natawa yung tao sa kanya. Ayaw, gaya na nga sinasabi natin, hindi ibig sabihin wala kang alam sa batas. Ganun na lang. Sabi nga ni Attorney Tamasi, na yung pagiging sa impeachment, hindi naman papayag siya dyan. Nasasabihin na kumbaga pag lawyer na yung nagsasalita, tatahimik ka na, hindi dapat ganun. Kasi alam natin ng Senado, kung lawyer lang yan, dapat ang qualification dyan, you must be a lawyer, 18 years old and above, a Filipino citizen, no? And a lawyer. Dapat ganun wala namang sinasabing ganun ang requirements dyan para maging senador ka, na a lawyer. Iba nga, dyan hindi graduate, wala nga sinasabi. Pero sa ibang trabaho natin, yung especially pag professional, sasabihin dyan, you must be a graduate of 4-year course. No? Ganun, nakikita natin. Na which is dapat mas stricter dyan, mas stricto. So, yan yung sinasabi dyan, na hindi porke hindi ka lawyer, hindi mo na ginagawa yung assignment. Kasi ang tingin mga ka-wonder, mukhang hindi siya nagre-research, hindi siya nagbabasa. No, na hindi niya naintindihan yung mga tanong niya. Na ito nga, nagiging bestseller na siya. No? Nagiging blockbuster na itong mga senator judges na to. Na tinabansagan na nga silang mga senator defense. No, di ba? Nakakatawa mga ka-wonder. Kasi sa mga regular court, no, sa mga regular na court, pag narinig yung mga ganyan, tanggal agad. Since impeachment nga raw ito, mas maluwag. Pero then again, kung may mga nakikita na ganyan, na magiging abusuhin, gagamitin, hindi dapat ganun. Dapat i-establish nila yung kanilang rule, mga ka-wonder ulit, dyan sa sa Senado, bilang mga senator judges. Kasi masisira, mga ka-wonder, ang credibility ng Senado. Tuloy natin, mga ka-wonder. Maliwanag yun. Kaya merong prosecution is to establish the case. Kaya may defense is to defend the innocence of the respondent, no? So, it is very much anticipated that the prosecution is biased towards presenting the case. Presenting the evidence, no? Siguro mas nakakapagtaka pag naging neutral ang prosecution.
At lalong nakakapagtaka kung i-defend namin yung respondent, no? So, I think Kong Jinky is very diplomatic, no? In her answer. Kasi ako, yung maginoo pero medyo bastos tayo. No? But I've always said that sometimes the Senate impeachment hearings are in black and white. And we're very appreciative that Senator Robin always brings color and surprise and excitement. It's as if, especially if he's the last one to manifest, nagigising po kaming lahat. Kanina talaga nagigising kaming lahat. At pinagalitan pa kami sa front row. So, So yung mga ka-wonder, no? Actually, sinabi ni Attorney Capuna, no? Sabi niya nga kanina, diplomatic si Kong Luistro, pero siya maginoo medyo bastos. Ibig sabihin niya lang doon, diretsa siya, masaktan ka na o hindi. So yung sinasabi niya, surprising, excitement, scholar. I think what she said is ironic, Kumbaga, satire, mga ka-wonder, Ayaw niya naman kasi sabihin diretso, pero yun ang tunog. Kasi nga, nasusurprise sila eh. Nagigising sila, mga ka-wonder. Yun ang term nila, nagigising sila kapag si Robin. Ito nagsasalita. Kaya nga nagsalita si Robin Padilla, na sinabi niya ngang bias itong prosecution. Of course, nag-react sila. Senator Judge K. Hello, senator ka. Tapos nagalit siya, Parang sinaway niya. Siguro nasaktan siya, na-offend siya. Dahil nga nagtatawanan nung nagsasalita na siya. Ang tanong nga may something ba na katawa-tawa sa sinabi mo? Alam mo ba yun o hindi? Gaya nga nasabi nila, mukhang siya lang daw ang hindi nakakaalam na mali yung kanyang sinabi, mga ka-wonder. Kaya tuloy, nag-react itong prosecution. Mamaya ito may sasabihin pa sila. Ito yung talagang sopla. Kaya sinasabi niya rito is, hindi ito literal na papuri. For me, I think that's how she conveyed it. That's the meaning nung sinabi niyang word, mga ka-wonder. Tutuloy natin. Talagang nakakatuwa. Itong si Senator Robin, Use this opportunity to apologize to Senator Judge Robin. There was no intent to disrespect him. Kaya lang, syempre, pag lawyer ka at nasa litigation ka, i-emote ka mag-i-emote ka, Alam naman nila yung, hindi naman emote na drama, pero it is an instinctive reaction. There was really no intent to disrespect him when he said, lalong-lalo na yung mga nasa front row, nagtinginan kaming ganyan, yung pala kami yun, nasa front row. So, Senator Robin, sabi mo, kaibigan tayo, forgive na lang. Hindi na kami uulit dyan. Pero, the prosecution really is for the prosecution. And the defense is for the defense. Hindi ba? Ganun. As we say, so sinabi niya, hindi na kami uulit dyan. Tatanong sila, ano ba, hindi na sila magpe-prosecution if ever na may mga cases na ganun? Siguro ibig sabihin ni Attorney Capunan dito, hindi nila uulitin yung pagtatawa. Kasi nga, litigation lawyer sila . So lahat ng mga sinasabi nila dyan is based on the law. And they expect na yung kanilang makakausap, alam yung sinasabi. Biglang sasalita itong si Robin na sinasabing biased na yung prosecution. Siyempre, hindi matatawa nun, mga ka-wonder. Di ba? Sasabihin mong bias, natural, adversarial nga . And they expect that you, being a senator judge, dapat you are doing your homework. Hindi ba sinasabihan ng team nila? Parang ganun. Diyan na nabibrief man lang. Kasi, kahit na, individual kasi yan being senator judges, at least, you do your homework. Yun ang sinasabi rito. So, being a litigation lawyer, na emotive, na talagang mag-react sila, once na may narinig silang, of course, strange, Strange, hindi parte doon sa loob ng korte. Na kumbaga, bakit may pumasok na bagay na out of nowhere, na, of course, mag-react sila. May kasabihan, sabi nga sabi doon sa napanood ko sa Waterworld, sabi niya, aalis ako rito kasi natagpuan na nila yung dry land. Kasi sabi niya, a stranger, don't act right. I'm not saying that Robin Padilla
is a stranger. Meaning, parang siguro we don't expect too much nga from Senator Robin at hindi siya familiar sa batas. So, hindi siya nakakapag-react ng tama, which is kinare-react naman nitong mga lawyers na talagang sanayan sa courtroom and they don't expect na makakarinig ng ganyan. But then again, as we said, we don't expect too much from Senator Robin. It's the nature of the beast. Either senator judge must be the one who is neutral. Okay. Yung siguro sinasabing dapat neutral, that applies to senator judges. Ang quote dyan, talbog rin sa inyo. Talbog sa inyo. I mean, if you're... Yan, nagkatinginan sila, no? Kasi nag-iingat din sila sa sasabihin nila, no? They don't want to offend the senator judges. Kaya sabi nga nun, the senator judges are the ones who are supposed to be neutral. Sapul, durog, di ba? Kung napapanood nila yan, I don't know kung tinatablan. Kasi sabi nga sa discussion ng mga narinig natin, kumbaga parang baliwala sa kanila na banatan sila ng tao, sabihan sila ng tao. Besides, sa mga survey, matataas sila. Matataas. So si Robin, sinabi ko nga sa inyo it's either 1 or 2 kanyang posisyon, no? Dahil nga na-identify siya. Kung mataas si Sarah sa survey, what do you expect? Of course, mataas din si Robin. Kasi he is identified as Sarah's comrade o Sarah's tawag doon, yung kasama niya sa partido o kakampi niya. Yan, kakampi niya. Kaya mataas din mga ka-wonder. Pero yun na nga, sabi nga ni Attorney Luistro, na dapat itong mga senator judges, hindi sila biased. Dapat neutral sila. Then again, balik tayo kay Senator Cheese. No, I think dapat makita yan ng majority. Nabuisit na nga si Senator Raffy Tulfo Nag-react na nga hindi mo na maintindihan yung mukha. Nagre-react na, nagagalit na. Nasabi niya na nga, nagamit niya na yung word na majority. Which is dyan sa impeachment. Of course, wala namang majority-minority. Dahil lahat kayo pantay as senator judges. But, real talk, wala nang plastikan. Nakikita talaga yung pagkakabayas. Kaya tuloy, na-express ni Senator Raffy na yung 2 minutes, binibel agad siya nitong ringer. No? Kaya yun, talbog, sabi nga ni Kapunan. Talbog, ibig sabihin, yung sinasabi sa kanila, nitong mga senator judges, which is, they should be neutral at hindi nila binabanatan yung ng ganyan. Parang nakikita yung pagbanat na pagiging bias. Bumabalik sa kanila. Ibig sabihin, kayo ang dapat maging neutral. Dahil trabaho nyo as senator judges na neutral, na wala kayong kinikilingan at kinakampihan. But since that is not a regular courtroom, court setup, political, constitutional, at sa Senado ginaganap, siguro medyo naiiba. Sasabihin nga nila, medyo special to. Sasabihin ng iba, hindi, special, mas mataas yan. Hindi naman ganun ang term. This is sui generis. Sabihin natin kakaiba of its own kind na may sariling ruling etong Senado. You're saying that to us, we're saying it back to you. It goes back to you. The issue of bias also. Talbog, it's bounce. We're bouncing back the question, back to you. That's, tama ba, is talbog? Correct, is talbog, no? So, Ibalik lang natin doon sa tamang konteksto, no? Of course, with due courtesy to Senator Robin, nirirespeto naman natin yung kanyang pananaw na parang one-sided, no? Ang prosecution. Pero ibalik natin, ang Kongreso ang siyang tumanggap ng impeachment complaint sang-ayon sa konstitusyon. Tiningnan kung may complaint ba kumpleto sa forma at may basihan, at nakita at sinang-ayunan ng 257 congressman na isumiti yung articles of impeachment. Ibig sabihin, ang Kongreso na ngayon, ang prosecutor o yung magre-representa ng mga nagreklamo at sang-ayon doon sa mga nakitang pwede, may probable cause. Ngayon ay naiakyat iyan sa korte na ang Senado in this case. Dito naman sa korte, talagang bubuksan mo na ang lahat ng pruweba na ipapakita ng prosecution para i-confirm or sang-ayunan or tuldukan yung mga reklamo at patotohanan yung mga reklamo. Yung defense naman ay yung akusado kung saan
In its word itself, defense, dedepensa. Yan po ang sitwasyon. Ang neutral ay ang senator judges kasi kailangan nilang pakinggan, i-analyze, pag-aralan, pagdebatihan ang lahat na related sa kaso para magdesisyon. Hindi pwedeng maging biased ang senator judges, pero ang defense talagang ididepensahan nila ang akusado. Ang prosecutor naman ay siya ang magtutulak para i-prove na meron silang tamang kaso. Yan po ang sitwasyon. Siguro, Don't get shortchanged. Ang point dito ni Doktora Representative Garin, nilatag niya, no, mga ka-wonder, para sa kalinawan din ng mga nanonood. And of course, kay Robin Padilla. No, na, before that, sabi nga ni Atty. Luis Torre, nag-ricochet muna. Itong mga sinabi ng senator judges sa kanila. Pag sinabi kasing ricochet, para kang pumutok at yung bala tumalbog at bumalik sa'yo. Parang ganun. Ano, na yun nga, hindi na sila, parang tila hindi sila tinatablan kahit anong sabihin ng tao sa kanila. No? Parang, wala. Total, mananalo naman ako sa sunod na eleksyon eh. Parang ganun ang nangyayari, mga ka-wonder. At sinilatag nga ni Dr. Garin, no? Na dyan sa House of Representatives, House Committee on Justice, hindi sila pwedeng mag-cross-examine. Hindi trial. Kaya ngayon, word na mini trial, nag-apologize sila dahil mali. Dahil dyan mismo pagdating na sa korte, bubuksan na at ilalatag na. Iko-cross, itatanong, mag-i-establish sila ng mga questions, and of course, didepensahan nitong prosecution na bias, adversarial, ganun din itong depensa. While itong mga senator judges dapat neutral, na yun ngang pinasapul sa kanila ni Atty. Kapunan at saka ni Representative Luis Tro, na bumabalik sa inyo yung mga pinagsasasabi nyo na dapat kayo ay neutral. Di ba? Wala kang may kita dyan ng mga senator judges na pumapanig. Itong mga napapansin nyo lang. Itong dalawang Cayetano, itong si Robin. No? Sila talaga malalakas dyan. baka nasobrahan ng galing, no, ng ating mga prosecutors, kakibat ang ating private volunteer prosecutors. Kasi syempre, nakita siguro ng ating isang senator judge, hindi lang siguro isa, baka nakita ng karamihan na talagang solid ang ebidensya, hindi pwedeng malihis, hindi pwedeng mahinto, kailangan ipagpatuloy at kailangang tudukan. Kaya nirerespeto namin si Senator Robin Padilla, pero ibalik natin, ano ba ang nararapat, ano ang dapat at saan ito patungo? Follow-up question lang po, attorney, ano po ba yung instinctive reaction that Senator Robin reacted to? Ano po yung nangyayari sa front row? Hindi ko na maalala kasi wag na lang kasi kami sa front row kasi alam namin nakikita kami sa camera na trying to behave. Kaya lang minsan mahirap mag-behave kasi yung you react sa lawyer, no? You react kasi yung years of experience namin. Parang sa korte yan, di ba nanonood naman kayo ng mga court scenes, no? Di ba? Yung mga ibang lawyers pa nga, nagpa-pound on the table. Objection, Your Honor, yung mga ganyan. Kanya, nakaganyan na lang ako, nagdadasal na lang ako para hindi ako mag-react. No? But, you know, it is not out of disrespect. It is because of our years of training where we instinctively react to what we think is wrong or to what we think is unfair. As I've said before, we cannot, unlike, if it were the defense, for instance, we're prosecution, if it were the defense who made a statement or who made an unfair allegation, we can contest it. Kaya lang pag senator judges, syempre hindi pwede. So, and that is why sometimes our reaction is more visual than vocal. So yun mga ka-wonder, doon po nagwawakas yung video. Sinabi ni Atty. Kapunan ng private prosecution, no, na lawyer ng private prosecution, sinabi niya ron, no, nagre-react sila kapag may napapansin silang unfair. Tandaan po natin nagre-react sila pag napapansin nila, nagre-react sila na nakikita nila, they're being visual and
umulan na, and audible, no? Kapag may something na unfair. Kaya yan mga ka-wonder, yan yung dapat, dyan sa Senado, dapat fair, walang bias. At dapat, no, tamaan naman sila, at mahiya naman sila sa mga taong bayan na nanonood. Milyon-milyon ang nanonood sa inyo. Baka nga umabot pa, lumagpas pa dahil pati ibang bansa. No, I think nanonood din. Mga katabi ng mga kapwa Pinoy, panoorin nyo ito. Out of curiosity, manonood din, explain na lang. Mahiya naman kayo. Diba? Kasi bakit? Dapat kasi neutral kayo. Ano? Ang hindi lang neutral dyan, itong mga prosecution at saka defense. Ba't kayong mga judges, senator judges, hindi kayo dapat nag-a-act, pinagtatawanan na nga na nagmumukha na raw kayong senator, defense defense lawyer ni Sara, parang kinulangan na ba sila at kailangan na raw ninyong umapila? Kasi nakikita raw mga ka-wonder ng ebidensya is very overwhelming na talagang hindi mo maitatawid, maidideny. Kaya parang eto na hindi dapat. So mahiya naman sana tayo sa taong bayan na nanonood sa atin. Hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para mabasa at mareaksyonan. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. And please share this video para malaman nila na napuno na itong prosecution team sa pagiging biased nitong mga senator judges. And don't forget to subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.